Pero sir, nung kayo yung PNP chief, wala naman kayong ibinibigay na mga dagdag pang allowances sa mga regional director kapag nagkakaroon ng command conference? Wala kasi meron naman silang MOA. Doon naman sa MOA nila, meron naman silang MOA na magagamit. Wala man ko extra na pang-alawan sa kanila. So walang ganun, wala kayong kasing impression, meron pa kayong, on top of that, meron pa ibinibigay na iba pang allowances, so wala po nun. Wala yan. Awan ko kung saan nag-iimbento na naman yan si Abante ng istorya na yan. Yan ang mahirap sa Quadcom mahilig maggawa ng istorya. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Ang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Sally, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat. Sir, kanina po ay na-interview ko si Senate President Chis Escudero at ang sabi niya mamayang gabi may meeting kayo kasama si Senator Bongo. So, may kaugnayan po ito dun sa plano nyo nga na mag-conduct ng investigation. So, dun sa meeting na yun po, ano yung inyong particular na hihilingin kay SP Escudero? Unang-una, Sally, hindi ako makakadalo sa meeting dahil andito ko ngayon sa Cotabato. Baka mag-join ako sa kanila via Zoom or whatever means na maka-join ako sa kanila doon sa meeting. At ang tanong mo, yung anong hihilingin ko sa kanya, yun nga, yung mag-conduct ng hearing parallel to that investigation being conducted by the Quadcom. So, una, hilingin ko kung may tiwala siya sa akin na kasi yung subject na yan is under the competency of my committee, di ba? So, hingin ko kung pwede ako, pero kung ayaw talaga nila, then I will subscribe to their desire na magkakaroon ng Committee of the Whole. Kaso lang, yun nga, kung Committee of the Whole, I think kahit na yung Committee of the Whole, pwede naman siguro magawa ng motu proprio, no, na kasi national issue of national interest ito eh. So, kailangan pwede naman siguro mag-initiate during the break kahit na wala pang hindi pa nabasa sa first reading yung for referral to the yung resolution ni Senator Bongo. Pwede naman siguro mag-autopropio. So I will encourage them na gawin natin while we are on break. So sir, open kayo kahit hindi na yung committee nyo na pinamumunuan, yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang manguna sa investigation dahil parang initially sa inyo yatang pag-uusap through text ay nabanggit ni SP Escudero na baka daw hindi magustuhan kahit ng inyong mga kapwa senador kung kayo magpipreside dahil baka sabihin ay self-serving. Tama po ba yun? Yeah, parang ganon. At ako rin nga mismo, meron akong hesitation, no? Nag-iisip ako nga, baka yun nga, may out of the delicadeza, baka isipin ng mga tao ba na gagamitin ko yung aking committee just to clear myself. Ang magiging So, okay, I am open to that proposal, committee of... Yes, sir. Yes, sir, paulit. Sir, medyo naputol ka kanina. So, sir, kanina naputol kayo. So, okay, parang hesitant din kayo na kayo yung manguna doon sa investigation. Tama po ba? Yes, sir. Nung una, hesitant ako dahil nga baka mamaya sabihin ng tao na self-serving yung ginagawa ko because I am using my committee just to clear my name. Opo. Diba? So, hesitant ako. So,
kung yun nga, proposal nila na magawa ng Committee of the Whole, then, okay ako dyan. As long as the Senate should conduct its own investigation parallel to that what is being done by the Quadcom. Ang kanina pong nasabi ni SP Cheese, kung gusto niyo ho talaga na magkaroon ng investigation before the resumption ng Senate, bagay na mas gusto nga dyan niya na magkaroon na ng hearing before the resumption, dahil kapag nag-resume yung session, mapafocus na yung inyong attention sa pagpapasa ng budget. Pero ang maaari lang daw po mag-conduct ng hearing ay ang Blue Ribbon Committee dahil ito ang may moto proprio power para magsagawa ng investigation kapag naka-break ang session. Pwede rin yung Blue Ribbon Committee, pero kung ayaw kumilos ng Blue Ribbon Committee, I am volunteering my committee. As I have said, I am one of the standing committees of the Senate na mayroon talagang yung area talaga namin, turf talaga ng committee ko, yung drugs. So, kasi ang Blue Ribbon is headed by Senator Pia Cayetano. So, conforme kayo, amenable naman po kayo na si Senator Pia, just in case na maging interesado siya na imbestigahan, amenable po na kayo na siya yung mag-preside ng investigation? Okay lang sa akin, walang problema. Walang problema sa akin. As long as the Senate will be the one conducting that parallel investigation. Pero sir, kung makukumbinsin niyo si SP tonight na kayo mismo ang manguna, kailan niyo plano na mag-hearing? Next week na po ba o sa susunod pang linggo? Asap. Kapag send out tayo ng invitation at mayroon ng mag-commit din ASAP, schedule natin. At initially po ba naabisuhan nyo na ang dating Pangulong Duterte na iimbitahan nyo siya sa hearing? Madali lang yun. Hindi yung problema. Madali lang yun. Maimbitahan natin yun siya basta mabigyan tayo ng hindi naman authority kundi yung approval or go ahead na mag-conduct ng hearing kasi ayaw ko rin mag-conduct ng hearing na labag sa kalooban ng liderato ng Senado. Kailangan kahit na nga hindi ko man kailangan talaga yung kanilang approval because nasa committee chairman man yan kung gusto niya mag-conduct ng hearing, pero yun nga mas maganda na yung walang sabit, walang negative na reaction sa gagawin natin. So sir, si dating Pangulong Duterte kaya makukumbinsi pa rin humarap ng Senate hearing kung hindi po kayo yung magpipreside? Kaya makukumbinsi sa Senado ang mag-conduct ng hearing. Makukumbinsi natin yan. Basta't Senate hearing, sa House lang po siya hindi open na... Basta sa Senate. Basta sa Senate, walang problema. Basta sa Senate, regardless po... Makukumbinsi natin yan. Basta't sa Senate, regardless kung sino man po yung maghahawak na investigation, malamang harap po doon ang dating Pangulo. Malamang. Sir, itong si Congressman Abante, kasi naalala ko doon sa aming phone patch interview, nabanggit nyo na kayo nga minsan kung may command conference doon sa mga regional director, inaabutan nyo ng allowance for travel expenses ba ito o kung ano man. Sabi ho ni Congressman Abante, parang dapat nyo daw pong ipaliwanag ano yung legal basis para magbigay ng karagdagang allowances sa mga police officer. Would you like to comment on that, sir? Hindi man ako ang nagbibigay. Bakit ako magbigay ng paliwanag? Tumatanggap lang ako. Nakatanggap ako nung nasa Davao City pa kami. Nakatanggap kami ng allowance kung mag-conference. So, yung nasa Malacanang, ganoon din, nakakatanggap kami sa Office of the President ng yung after the conference pag-uwian na. Tanggap ng 20,000, ganoon. Pero sir, nung kayo yung PNP chief, wala naman kayong ibinibigay na mga dagdag pang allowances sa mga regional director kapag nagkakaroon ng command conference? Wala kasi meron naman silang MOA.
Doon naman sa MOA nila, meron naman silang MOA na magagamit. Wala man ko extra na pang-alawan sa kanila. So walang ganun, wala kayong kasing impression, meron pa Walang kayong, ganun. on top of that, meron pa ibinibigay na iba pang allowances, so wala po nun. Wala yan. Awan ko kung saan nag-iimbento na naman yan si Abante ng istorya na yan. Yan ang mahirap sa Quadcom eh. Mahilig maggawa ng istorya. Sir, Kahit na sinasabihan na sila na hindi, wala, ay nag-i-insist sila eh. may suggestion, sir, na kung gusto nyo daw sagutin yung mga nagiging allegation ng ilang mga testigo laban sa inyo doon sa Quadcom hearing, ba't daw hindi na lang daw kayo mag-privilege speech sa plenary session ng Senate? Well, pwede man gawin yan. Pero it doesn't matter. Nasagot ko naman lahat ng issues through interview sa media. Lumabas naman sa media yung mga sagot ko dun sa mga issues na tinatapon nila sa akin. And palabas ko naman yung aking side. Hindi naman siguro kailangan na mag-privilege speech pa ako tungkol dyan. Sabihin na naman nila, self-serving. Mabuti yung media magtatanong, at least kayo ang nagtatanong sa mga issues, din ako sumasagot. Kaya kung mag-privilege speech pa ako, sabihin na naman nila, self-serving na privilege speech na naman yan. Di ba? So, parang hindi nyo alam kung saan ilalagay ang sarili ninyo. Sir, may patanong lang dito. May patanong lang dito si Marlon Ramos. Kung wala bang ginagawa ngayon na hearing yung Quadcom committee ng Kamara, susuportahan nyo pa rin ba ang pagsasagawa ng Senate inquiry sa war on drugs ng Duterte administration? Well, baka hindi. Kasi bakit pa magawa na wala na magkasinungalingan na nangyayari? Di ba? Wala naman kasi sinungalingan na nangyari. Bakit ka pa kailangan maggawa ng hearing? Wala kasi sinungaling nangyari. Ito ngayon, just to give the people deserve to know the truth. Kailangan malaman ng bayan. Kasi one-sided yun eh. Pag doon sa Quadcom, one-sided. Ang pinapakinggan nila ay yung mga, at pinapaniwalaan, yung mga convicted drug, mga Yes, sir. One-sided lang. Kaya dito sa Senado, magiging may lalabas dito sa Senado na katotohanan. So sir, sino-sino yung bukod kay dating Pangulong Duterte, sino yung sa tingin ninyo na mga dapat ipatawag? Kung kayo yung magpipreside, sino yung mga ipapatawag nyo sa isasagawang hearing on the war on drugs? Lahat ng mga na patawag ng Quadcom, papatawag natin. Yang si Colonel Garma, papatawag natin yan. Yung sinungaling na si Kerwin. Kerwin Espinosa. Taruin natin kasi nagkabulbul yung script nila eh. Sabi ni Espinido, ako daw ay cuddler, ako daw ay protector ni Kerwin, na drug lord na si Kerwin Espinosa. Tapos sabi naman ni Kerwin Espinosa, tinatakot ko daw siya, papatayin ko daw siya kung hindi siya aamin sa yung na siya ay drug lord. Eh, nagkabulbul yung script nila. Hindi na maintindihan kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya, ipatawag natin yan si Espinosa at si Espinido, pagharapin natin yan, kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo. Yung convicted na drug trafficker na dating intelligence officer ng customs, patawag natin yan. Yung dating Mayor Mabilog, Mayor Mabilog ng Iloilo City. Patawag natin para i-clarify niya yung kanyang mga pinagsasabi doon sa Quadcom. So dito masusubukan kung magiging consistent ba sila at kung talagang masusuri kung nagsasabi sila ng katotohanan, sir, doon sa Senate hearing? Yes, dito natin sila mabubulabog na sila ay nagsisinungaling dahil ako, I am 100% sure na nagsisinungaling yung mga tao na yan. Ano sir, sa tingin niyo ba sa pagharap nila sa House, yung iba napipilitan lang ba or
under, ano ba sila? Under pressured? Para kaya may mga... Makita mo man si Garma, yung nagsasalita si Garma, ay parang hindi mo maintindihan na parang naiiyak na, natatae na, naiihi na hindi mo alam yung halatang under duress. Under duress. At sa Senate hearing, magiging mas malaya sila, sir, na makakapagsalita? Malaya sila magsasalita sa katotohanan dahil kapag magsalita sila ng kasinungalingan, alam natin yan, nagsinungaling sila, hindi sila makapag-sinungaling doon sa Senado. Eh doon sa Quadcom ay para bang in-encourage pa nga sila na magsinungaling. In-encourage pa sila sinungaling para makakuha ng negatibong impression laban sa atin. Eh parang ganon. Eh, you can just imagine yung si Congressman Paduano, lahat ng kanilang resource person na mga kernel nagdi-deny na wala ako doon sa ginanap na meeting or yung courtesy call na sinasabi ni Garma. Pati si Garma mismo nagsabi na hindi niya ako nakita doon. Lahat ng kernel na tinanong doon, wala ako. For si Paduano, insisting talaga. So meaning, parang they are peddling lies. Sila ang gustong magpapalaganap ng lies doon sa Quadcom. Dahil sa kanilang kagustuhan talaga na mademolish tayo, masira yung ating kredibilidad. Sir, itong isinusulong nyo na hearing, ano po ito? In aid of legislation o para lang magkaroon ho kayo ng venue na masagot yung sinasabi nyo na mga kasinungalingan na naihahayag sa Quadcom hearing? Hanap tayo ng legislation na may palabas natin after that. Sigurado ako meron tayong legislation na may papalabas dyan. Pero ang main ko dyan talaga is talaga lalabas ang katotohanan. The Filipino people deserve the truth. Kung tanongin mo naman, bakit gano'n ang aking reasoning? Eh tanongin mo muna yung Quadcom, bakit sila nag-hearing ng gano'n? Anong in aid of legislation nga makukuha nila doon? Or man in aid of persecution yung ginagawa nila? Tanongin mo na sila. Sa akin naman, isa reaction na lang ito. Reaction sa kanilang ginagawa. Sila man na gumawa niyan, so gagawa rin tayo dito sa atin. Sir, si Mark Cayabyab ng Philippine Star, willing daw ba din kayo na ipatawag o invite yung mga pamilya na mga biktima ng war on drugs? Willing tayo. At saka yung mga kagaya ng mga people, like-minded people, kagaya ni Congressman Richard Gomez, na dating local chief executive, na nakaramdam talaga sila kung anong epekto ng war on drugs sa kanilang mga komunidad. Magpatawag tayo ng mga ganong klaseng mga tao na matapang, kaya hindi matakot masuspindi. Kasi yung iba dyan, tahimik-tahimik lang yan dahil anytime pwede daw sila masuspindi kung magsasalita sila, kaya takot sila. Hanap tayo ng matatapang dyan ng mga local chief executive or dating local chief executive na pwedeng mag-share sa kanilang point of view, kanilang opinion patungkol sa war on drugs. Si Senator Amy, dun sa kapihan sa Senado, ang kanya namang point na ay sana wag na daw para mabilis na. Kung talagang may mga ganito ng mga ebidensya, para mas mabilis na yung kung may mga kinakailangan mabigyan ng hustisya, diretso na lang daw sa korte at itigil na itong, parang enough na itong mga congressional hearing. Wag na daw mag-Senate, wag na mag-Senate hearing. Tama yan. Dahil alam naman talaga natin na ang purpose ng kanilang Quad Committee hearing is not to file cases, kundi to demolish the political opposition nila. Yan naman talaga purpose nila. Panggigiba lang yan kanila. Bakit pa ulit-ulit? Kahaba na yan, di ba? Eh, dahil gusto talaga lang ma-demolish yung Duterte Black. So sir, open kayo na wag na mag-conduct ng Senate inquiry kung ititigil na rin yung hearing ng Quad Committee at dalhin na ang usapin sa korte? Siguro, mag-hearing pa, as I have said, the people deserve to know the truth. Kailang lalabas yung katotohanan dyan sa hearing sa Senado. Pero hindi naman na gawin natin na
20 hearings, no? Para lang talaga pahabain, para lang araw-araw mayroong mababalita na negatibo laban sa Duterte Black. Hindi natin gagawin yan. Ang sa atin lang, pag maset na kagad yung record straight on the first hearing, pwede tapos na. Huwag na kung ganun. Basta masagot lang yung kanilang mga sinasabi doon na kasinungalingan. Maitama lang, maitama. So, yan lang. kung sa isang hearing magagawa ng itama, pwedeng one hearing lang po ang mangyari? Pwede. Kung meron ring makuha kagad na legislative agenda, mayroon rin makukuha kagad na legislative direction para doon sa first hearing na yun, then okay na. Sir, clarify ko lang, sa meeting nyo tonight with SP Escudero Bayazum ang pwedeng yung participation, mag-a-attempt pa rin kayo na hilingin na kung pwedeng mapagbigyan na ikaw yung mag-preside ng hearing? I will try. I will try lang, ha? I will try. Because, sa committee ko kasi yung drugs, eh. Ipaglaban ko rin yung aking committee kahit na sabihin nila na magiging self-serving, then just give me a chance. At ipakita natin sa taong bayan kung gaano tayo ka-fair magdadala ng hearing, kung gaano tayo walang objective na wala tayong agenda, hidden agenda. Sa atin lang, ang agenda lang natin is nalabas yung katotohanan. Yun lang, wala tayong effort dyan, wala tayong objective na manira ng tao, wala tayong objective na mag-besmirch ng reputasyon ng tao, kundi yung katotohanan lang nalalabas. Yun lang ang aking habol dyan. Sir, may isa pang patanong. Bilang elected official, na kanino daw po ang inyong loyalty? Na kay dating Pangulong Duterte daw po o nasa taong bayan? Ay, nasa taong bayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Gusto lang, alam mo yung nagtatanong dyan? Opo. Nanguhuli lang yan eh. Gusto lang yung huli ka. Bias ka kasi Duterte ka. Lahat naman kami politiko. Di ba? Meron kami kanya-kanyang loyalty. As far as political loyalties, meron kami. Kaya huwag na niyo itanong yan. Anyway, sir, dito po sa mga naging pahayag ng dating Vice Presidente, may mga nagkokomento po na parang, hindi ba parang nagkakaroon ng self-destruction sa panig ng Vice Presidente doon sa kanyang mga naging hayag? O sa tingin nyo, karapatan nyo ng Vice Presidente yung mga naihayag niya sa isang press conference laban sa sa Marcos administration? Well, nasa tao lang yan kung paano na tiningnan yung sinabi ng pangalawang pangulo, kung ano yung masasabi na tungkol doon. Basta at least the Vice President is truthful enough and honest enough to say something na nasa looban niya. Hindi siya plastic na tao. Kilala natin yan, na prangka na tao yan, hindi plastic yan. Hindi yan yung political pogi, yung papugi-pugi politiko, papupap sa pamulitika, kundi prangka yan na tao. Nanununtok nga yan ng pag nagalit ka, nanununtok nga yan, yan pa. Magsasabi pa ng katotohanan na sa loobin niya. So, sir, sa tingin nyo, totoo naman yung mga sinabi niya, kagaya nung sabi niya na ang Pangulo daw ay hindi alam kung paano pamumunuan yung ating bansa, kaya binigay lang niya na grade sa Pangulong Marcos ay isa lang out of 1 to 10, 1 daw lang ang may bibigyan niyang grade. Well, that is his opinion, di ba? Opinion niya yun. So, yun, nasa loobin niya. So, meron pa siya nabanggit na kung hindi daw titigilan na ang pag-atake sa kanila, ipapahukay daw niya yung bangkay ng dating Pangulong Marcos at ipapatapon sa West Philippine Sea. Ay, yun na, lumalabas na yung pagiging candid ng Duterte sa kanya, no? Yung paggamit ng mga figure of speech lumalabas na. Alam mo na yun sila sa kanilang hindi nagtatago ng galit eh. Pag ginalit mo yan, magsasabi talaga yan kung anong sa loobin niya. So, alam mo na. Oh. Pero sir, ano yun? Hindi ho ba magiging negative ang impact sa Vice Presidente kung makakarinig ng gano'n na dahil
ano to, dahil nga sa pagkainis na o pagkapikon sa mga nangyayari, dapat po ba mapayuhan ang bilang mga lapit ho kay Vice Presidente, plano nyo bang payuhan na maging maingat din sa binibitiwang salita dahil baka makaapekto sa kanya, lalo na kung may mga pinaplano siya sa larangan ng politika sa susunod na panahon? As I have said, yung trademark yan ng mga Duterte, no? Yung pati na rin kami na tumagal sa na under the wings of Duterte. Yung pagiging prangka, pagiging honest, wala po sa amin yung pugi-puwis politika. Bahala kayo, you get what you say, you get what you see what you get. Ganun yung mga Duterte. Hindi yan nagpapapugi-pugi kahit na masama ng loob. Kunyari, galit na pero nagpapakute-cute pa rin sa TV. Hindi yan ganyan, klaseng tao. Lumalabas talaga yung natural sa kanila. Hindi yan nagpapapugi yung mga tao na yan. Kailan siya po ang ating pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa? So, sa tingin nyo, parang appropriate yung mga nasabi ho ng Vice Presidente? I cannot say appropriate or inappropriate dahil subjective yan. Subjective yan na kasi yung mga kunyari gusto magiging properly, appropriate, sabihin nila inappropriate. Pero yung mga tao naman na gusto ng isang leader na hindi plastic, yung totoong tao na lumalabas kung nagagalit, ilabas ang galit, kapag masaya, ilabas ang saya, at hindi nagpapapugi-pugi sa politika, ay that's appropriate para sa kanila.